TUCP na mungkahi na dagdagan ng sweldo na 85 pesos bawat araw ang mga laborers. Ito po in-announce nila nung bago po mag-May 1, ano ha? Pero meron na raw hong sagot ang Metro Manila Wage Board at ito po ay nireject, mga kababayan. Nireject po ito dahil ang sinasabi raw, ang paliwanag yata ng National Wage Board, premature daw dahil wala raw supervening conditions. So, anong magiging reaction po ng Trade Union Congress of the Philippines dito? Nasilinya natin si spokesperson Alan Tanhusay. Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Jake, at magandang umaga po sa inyong tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tama ba yung nabalitaan namin na nireject ng NCR Wage Board ito pong inyong proposal na 80 pesos? Ang sinasabi po rito, ang nag-reject daw yata ay si Alan Macaraya, director ng Dole Metro Manila. Ano po ang reaksyon ng TUCP dito? Opo, natanggap po namin ang liham mula sa kay Atty. Macaraya ng Wage Board NCR noong Biyernes at sinasabing wala pa daw isang taon magmula nung nagtaas ng sahod. Kung kaya't hindi pwedeng i-entertain ang aming petisyon dahil wala pa daw isang taon. Ang sa amin naman, Jake, ay alam mo, kapag ang taong bayan ay nagugutom, hindi na hinihintay yung isang taon eh. Alam mo, hintayin mo pa ba yung isang taon bago ka magsabi, o sige, pwede na kaming humingi ng dagdag sahod. Hindi po nakikita ng gobyerno yan eh. Iba po ang kanilang paningin at talagang kontrolado sila ng ating employers at ng ating mga management. Saan po nanggagaling yung ruling na kailangan daw isang taon muna bago mag-apply kayo ng minimum wage increase? Meron po yung provision sa batas, sa rules, pero ang sinasabi doon, kapag may mga kondisyon, hindi lamang supervening, kapag may mga kondisyon na nalalabag o natatalo ang kapakanan ng ating mamamayan, ay motu proprio or on their own, yung wage board mismo, mag-conduct ng wage hearing at i-determine kung magkano yung dapat na idagdag na sahod sa ating mga manggagawa. Pero in this case, ang sinasabi nila, halimbawa, ganito po kasi yung sitwasyon eh. Ang ating mga kababayan ay 3 sa bawat 10 pamilya ay nagugutom. Ngayon, nag-request kami o nag-petition kami sa gobyerno, o taasan naman natin itong sahod ng ating mga kababayan dahil nagugutom na sila eh. Ang sabi ng ating gobyerno, sandali lang, hintayin muna natin yung isang taon bago namin na pag-usapan yung pagtaas ng sahod. So, talagang nakakagalit at nakakadismaya ang ganitong mga posisyon ng ating gobyerno sa ngayon. Alam nyo, kailan ba sila nagbigay ng huling-huli? Alam ko, May 17, di ba? Last year at June 3. Oo. Yun ang sinasabi. Yes, so, isang taon na. Isang taon na, nung kahapon. So, ibig sabihin, anong gagawin nyo? Mag-refile tayo? Eto nga, at magre-refile kami, pero pinag-aaralan namin, dahil nga, Jake, dito sa tinatawag nating gross domestic product. Noong isang taon, yung year-on-year gross domestic product, tumaas ng 6.8 o 6.8%. Mas mataas pa sa mga ASEAN, maunlad na ASEAN na mga bansa. Ito namang first quarter gross domestic product, 7.8. Pumalo siya ng 7.8. So sa tingin namin, Jake, kailangan dagdagan namin siguro itong 85 pesos dahil ang manggagawa natin, sila yung naghirap, sila yung nagpawis, sila yung nagbuwis ng kanilang dugo para mag-create ng ganitong yaman, mag-create ng ganitong economic growth sa bansa. At syempre, sinasabi ninyo na right now, ang alam ko, ang minimum wage sa atin ay 456 pesos lang sa araw, di ba? 456 okay. o 419. 456. Pero kung babawasan mo ng mga mandatory deduction, SSS, kung ano, PhilHealth. At saka ifa-factor in mo yung inflation, yung araw-araw na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, ng mga serbisyo, ng mga tuition fees, yung mga bilihin sa ating bahay, So pag ifa-factorin mo lahat ng ito, yung 456 pesos, Jake, 306 pesos na lamang ito pag-uwi ng isang manggagawa. So kung kakain ka sa bahay mo,
magkano na lang ang 10 piso lang sa araw ang budget mong pagkain. Oo, bibili ka siguro ng tag 25 pesos na NFA rice at bibili ka ng isang pirasong noodle, yun na rin ang ulam mo. Pero alam nyo, sinasabi natin dito, ang ginamit na nitong si Director Macaraya ay parang technicality of law. Sabi nga natin, of course, kayo nga nagsasabi, bakit mo pa hihintayin yung 1 taon? Pero sabi nga natin, dapat questionin natin yung batas tungkol doon. But over and above that, sabi nga natin, habang hindi pa ho natin naamyandahan yan, ngayong nagpaso na, nag 1 year na, so interesado ang taong bayan. January 3, wala na silang dahilan para sabihin na premature ninyo nag-file. So, kailan nyo ipafile yung petition nyo uli na 85 ba ito o madaragdagan pa? 85 pesos, Jake, at sa tingin namin, gusto namin dagdagan, pero hinahabol namin yung oras. So, i-refile namin ito within this week o kaya early next week. At ini-expect nyo naman na wala nang dahilan ang NCR Wage Board na hindi to aprobahan? Alam mo, sa taon-taon naming nagpo-file ng taas dagdag sahod, may mga dahilan eh. Ang sasabihin naman nila, wala naman daw supervening event. Wala naman daw extraordinary na pagtaas ng pamasahe, ng pagtaas ng mga langis. Pero sa tingin namin, sa araw-araw na pagtaas ng pamasahe, kung bibilangin mo ito na 1 taon, napakalaki na itinaas. Pero di ba sa wage board kasama rin ng TUCP ron? Kasama rin kayo, di po ba? Kasama kami, oo. Pero 7 yun, Jake. Ang wage board ay binubuo ng 7 katao. 2 sa labor, 2 sa employers. May DTI pa? Group. At 3 sa gobyerno, DTI, DOLE at yung NEDA. Minsan sumasama dyan yung BSP. Kasama pa yung ECOP, employers, no ha? May 2 rin ng employers, 2 labor. Oo, kapag ang usapin ay nauwi sa botohan, dahil gano'n naman kadalasan dahil matindi ang usapin dyan kapag nagkaharap ang wage board na yan, kapag nauwi sa botohan ang argumento ay talagang talo ang labor dahil kumakampi sa employers group ang ating gobyerno. DTI, siyempre DTI, tapos siyempre yung NEDA, at saka Department of Labor. Sila parang majority. Parang gano'n na dating. Plus yung employer, 2 yung ECOP. Oo, talagang kung ikaw, Jake, kaya may pagkakataon at makita mo yung sinasabing public hearing ay yung deliberation ng ating wage board, makikita mo at the end of the day na talagang kontrolado at hawak sa leeg ng mga employers ang ating gobyerno. So but anyway, marami nakikinig sa ating mga empleyado ngayon o laborers dito sa Metro Manila na sinasabi mo nga ang effective na sinesweldo lang nila ay 360 isang araw, di ba? Yun ang kanilang sinisweldo dahil talaga namang sa dami ng talagang kulang na kulang yung 496. So ano ang mensahe mo sa mga sa mga manggagawa natin na lalo't nireject ng wage board ang inyong petition out of technicality kung sinasabihin dahil prematurely filed daw? Inihikayat namin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung naapektuhan ng kanilang sahod, na alam mo, nakikita natin at naiintindihan natin yung ibang mga kababayan natin na minsan talagang pagising sa umaga, hindi nila alam kung saan nila huhugutin yung isusunod nilang kakainin sa araw na yun. Inihikayat namin sila na mag-ingay o magsalita. Hindi po pwede yung makontento na lamang tayo dahil we deserve, ang ating manggagawa ay nangangailangan at kinakailangan na bigyan ng papuri o ng bigyan ng appreciation sa kanilang contribution sa pagunlad ng ating ekonomiya at ating bansa. So, Jake, hinihikayat natin yung ating mga kababayan na magsalita sila, mag-ingay sila. Halimbawa, dito lamang sa Facebook o kung sa Twitter, magsalita sila at magbigay sila ng mensahe kung anong kanilang kalagayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Mr. Alan Tanhusay ng TUCP. So within the week, ipafile ninyo itong inyong petition ulit na magtaas ng 85 pesos per day. Salamat po na marami, sir. Maraming salamat po at magandang umaga po sa iyo. Arlene de la Cruz at Jake Madarazo. Banner Story.